Alright! So, pag-usapan natin today, it's about ignite the light. Alam nyo ba sa Bible, merong isang commandment doon na tinatawag, two letters, the word is go. Pag sinabing go, it's an action word, meaning may gustong ipagawa si Lord. And meron tayong apat na dimension of what we call bold Christianity. Number one is go and make disciples. So, nakikita na natin yun. That's in the book of Matthew. Yun yung Great Commission natin. And that go make disciples, that speaks of our mission. Yun ang mission natin, to go and make disciples. Sabi nga ni Pastor Phil, paano mo mababago ang mundo? Dalawa lang. Be an example, make a disciple. Dalawang bagay lang. Gawin lang yon ulit-ulit, magbabago ang Pilipinas. Number two, go and sin no more. Kaya na sinabi yon dun sa kay Mary Magdalene, nahuli siyang nagko-commit ng adultery. Sabi ng mga tao, batuhin natin to. Sabi ng batas, pag nakita na nangangalun niya ang babae, kailangan batuhin hanggang mamatay. Ang sabi ni Lord, yung walang may kasalanan, bumato, mauna. Ang ganda nun. But because that speaks of grace, na even though si Lord, He has the authority to do so, He did not do it. Because that is a perfect display of grace. Yung go and sin no more, that speaks of transformation. Okay? Third is yung, nag-share si Lord about the parable of the Good Samaritan. Alam mo yung story ng Good Samaritan? Yung may dumating na Pharisee, tapos nakita siyang binugbog, may isang naglalakad, binugbog, ninakawan, may napala na Pharisee, di na pinansin, may dumaan na isang Sadducee, di na pinansin, may dumaan na Samaritan, nakita niya yung nabugbog, tinulungan niya. Ngayon, ang tanong ni Lord, sino ang neighbor nung robber? Sabi niya, yung tumulong, sabi niyang ganyan. So, sabi ni Lord, go and do likewise. So, yung do and go likewise, that speaks of compassion. Kasi ang context kasi doon, ang sabi doon, love the Lord your God with all your heart and all your soul. Second is, love your neighbor as yourself. Ang tanong nila, sino yung neighbor namin? Kaya binigay yung parable na yon. Ang neighbor mo is yung may nakita ka nangangailangan, lahat yan neighbor mo. So, sabi ni Lord, pakitaan sila ng compassion. Yung third is yung go tell. There was this story of Jesus when He was resurrected. Nagpakita siya sa mga disciples. Nakita ng mga ibang disciple na parang, oh, Jesus, ikaw pala yan. He fell onto His feet. He worshiped Him. Yung pala, makikita mo na talagang Jesus is God, diba? Kasi they worship Him. Sabi, di ba ng Bible, only worship the Lord your God. Hindi man rinibuke ni Lord yon na nag-worship siya. And ang sabi niya, go and tell yung mga ibang disciples na nag-reason na siya. So that speaks of proclamation. Kaya yung mga women, si Mary Magdalene, siya yung unang naghatid ng gospel. Sinabi niya, He is risen, di ba? Hanggang sa pati mga disciples nakarating sa kanila yung balita. Ngayon, ba't ko sinasabi to? When we embrace the mission, yung transformation, yung compassion, our mouth naturally opens in proclamation. So dahil na may mission na tayo, na-transform tayo, meron tayong compassion, dapat nagpo-proclaim tayo. Ang sabi dito, a silent Christian is a defeated Christian. Madami kasi sa panahon natin ngayon, tahimik ang mga Kristiyano. They do not preach, they do not share. Mag-a-attend sila ng service, mabibless sila, pero hindi, yun nga, to the point of Ifer kanina, na parang gusto niyang i-awaken yung spirit of evangelism. Kahit even sa care group natin, guilty tayo. Dati, meeting natin, man-hour, dumadating tayo. Bakit? Kasi mag-share tayo, maghahanap tayo ng random people, di ba? Pero ngayon, hindi natin ginagawa. Because, yun nga, we are guilty of this. May mga times sa part natin na we are very defeated. Itong message na to, it's a follow-through of the message na nagkaroon tayong team building. Alam nyo ba, yung team building natin, hindi lang basta nag-enjoy tayo doon. Yung team building, nag-create tayo ng dynamic para kapag nag-go tayo, nag-share tayo ng gospel, yung hindi natin nagkakailangan sa isa't isa, di ba? So sana, yung team building na yon, may na-build talaga sa atin. No? Kasi hindi lang tayo basta naglaro doon. Nagkaroon tayo ng dynamic, nagkaroon tayo ng bonding, and we are much comfortable na magsaluhan, yung synergy, no? Ang sabi ng Revelation 12:11, sabi doon, they overcame Him by the blood of the Lamb,
by the word of their testimony, and they love not their lives unto death. Ang mga Kristiyano nga, hindi man sila nagkakasala, pero kung tahimik naman siya, talo pa din siya. Ang kalaban, kung hindi ka niya mapafall into sin, ang gagawin niya, patatahimikin ka na lang niya. At least, okay, sige, counted, ligtas ka nga, pero hindi mo naman masasama yung family mo. Oh, at least, 1:5 naman yung sa kanya, di ba? So, yun yung ginagawa ng kalaban sa atin. Kaya, it is time today na dapat, as Christians, buksan natin yung mga bibig natin. It's time na parang, like yung lalaki na na-deliver, ang sabi ng Bible, nung na-deliver daw yung lalaki with the power of the Lamb, with Jesus, ang sabi niya, Lord, pwede ba akong sumama? Sabi ni Lord, hindi. Sabihin mo na lang sa mga kasama mo, ano yung ginawa, ano nangyari ngayon. And that person, sabi ng Bible, he went to Decapolis. Pag sinabing Decapolis, that's 10 cities. Nag-share siya kung ano yung ginawa ni Lord sa kanya. I think isa din yun sa mga kailangan nating tularan. Kasi the danger of silence is a Christian who never testifies is like a soldier with a loaded gun but never enters the battlefield. Ngayon, tatanungin ko kayo ngayon, ano ba yung reason ba't hindi ka pa nakakapag-share ng gospel sa iba? Bakit hindi ka nakakapag-invite? Natatakot ka ba sa opinion nila? Diba? Yung kasi number 1 eh. Parang natatakot ka kasi kita nila yung buhay mo, hindi ka perfect. O bakit sila ganyan, diba? Tandaan natin, again, lagi natin sinasabi to na we direct people to Christ. No? We're asking them to follow Christ, not us. Tandaan natin na it's not our obligation to transform them. It's the Holy Spirit that will transform them. Ang kailangan lang natin is magpagamit. Ngayon, kung yung mga kaisipan ngayon, yung mga deception sa mga social media laganap, paano naman yung mga Kristiyano? Ang sabi ng Matthew 5:16, ito yung text natin for today, let your light shine before men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang sabi ng Bible, let your light shine before men. Ang tawag ng Bible sa'yo, you are the light and the salt of the earth. Ang sabi ni Lord, let your light shine before men. Ngayon ang tanong, nagsashine ba ang light ni Lord sa atin? So ngayon, 3 points lang gustong iwan sa inyo ngayon. Number 1 is the word ignition. Sabihin natin, ignition. You must be lit. Meron ba kayong kandila sa bahay? Di ba? Pag brownout, kailangan niya kandila. Di ba? Nakakita na ba kayo ng kandila na hindi nabuksan? Yung nakadun lang, nakasa sa cabinet lang, hindi nagagamit. So, yung candle, meron siyang purpose, pero hindi siya nagagamit. Madaming Christian ngayon, parang silang decorative candles. Yung mabango. Visible sila, but they are never burning. Pero, if you're gonna start burning for the Lord, makikita mo na parang ang dami mo palang scent, ang dami mo palang pwedeng mai-offer. So my point is, walang kwenta ang kandila kung hindi nasisindihan. Ang problema kasi, ang maraming tao ngayon ang bulag, they are blinded with depression, malungkot sila, kasi wala sila nakikitang light. Ikaw ang light. So therefore, tayo mismo, they don't need a decoration, they need light. So, yun yung tragedy ng isang Christian na they refuse to shine if they do not light themselves. Yung mga unang panahon, yung mga Kristiyano, di ba? They are really preaching the gospel. Yung iba sa kanila, they are killed, they are persecuted, pinapahid sa mga leon. Ngayon, if we have that same passion, same desire, feeling ko mas magpo-progress yung Christianity nowadays. Ngayon, dahil medyo, yung number ng church natin, yung number ng attendees natin, alam nyo ba, or even youth right now as we speak, mas maidadami pa yan if we will teach people how to disciple, how to share the gospel. Lalo na ngayon, ang gustong message ng mga youth ngayon about care, about ganyan, but it's time na i-equip naman natin sila to share the gospel. Alright? Patapangin natin sila. They need to see the light. Ignite it. Okay? So, yung buhay mo, just to process it further, ang buhay mo, wag mo lang gawing display. Meron ka pang ibubuga, okay? Let me say that again. May ibubuga ka pa. Hindi lang yan ng version mo.
meron ka pang ibubuga, ilabas mo pa yan. Madami kang oras, madami kang energy, madami ka pang kayang gawin, ignite. September 1 na bukas, no, it's the last sprint of the year, give it your best. Number 1 is ignition. Pangalawa, lessons we could learn from a candle. Number 2 is yung influence. Sabihin natin, influence. Yung influence, alam niyo yung kandila. Yung kandila, nalulusaw yan as it burns, 'di ba? Pero alam mo ba, ang kandila, hindi nagiging sayang yan kapag it has the ability to light others. If it has an ability to influence. Ang kandila, it loses nothing if it can light someone. Wala siyang nauubos kapag kaya niya mag-light ng isa pang candle. So, anong gusto kong sabihin dito? Aminin na natin na tumatanda na tayo. Kahit na ang dynamic ng Boss Network is bata compared with them. Pero ako, pahit na ako ng 30. Kayo din, pa-late na second half na kayo ng 20 siguro. So, tumatanda na tayo. Tanggapin natin na at some point, bumabagal na tayo, humihina na tayo, may nakakamdaman tayo sa katawan. Alam mo, nung Friday, sumakit yung dito ko, feeling ko mas, yung mayroong tingling sensation dito, kasi na-high blood ako kasi yan, sobrang kulit kasi. Dumating sa point kasi na parang hindi na siya mabawalan, akit siya ng akyat. Umakit yung yung dugo ko talaga. Tapos parang minakaman, feeling ko masustroke ba ako? Yung mga gano'n, kasi yung mga bata nasustroke. Tapos parang biniregulate yung emotions ko na huwag kang magalit, don't burst out. Di ba, logical ka, kaya mo mag-process ng emotion. Pero kung nasagad talaga ako, and kung nakamdaman ko na yon, so that means, iba na yung season ko. So, ibig sabihin, tumatanda na talaga tayo. So, anong gustong sabihin dito, no? Pag madami tayong sinindihan na buhay, okay? At lahat ng abilidad na binigay sa atin, oras at panahon, na ibahagi natin sa iba, tandaan mo, yung life mo, it's never wasted. Kapag ikaw naka-receive ka ng eternal life and you're able to pass it on to other people, it's not time wasted. Kung makibilas ako ni Lord ngayon, shinare ko sa inyo ano ba yung mindset, ano ba yung praise report na yun, paano ko ba na-achieve yun. If nangyari yun sa iba, nag-replicate sa iba, your life is never wasted. Sayang lang ang buhay kapag sinarili mo lang. Right? So, mauubos ka man, pero kung magmumultiply ka naman sa ibang tao, that is a life well spent. Kaya habang nabubuhay tayo, you need to light someone's life. Ngayon gusto ko sana kayong tanungin, sino kaya yung ibang kandila sa buhay natin na kaya ating pasahan ng ilaw? Yan, praise ka, nandito si Dale. Siya yung mag-carry on yan sa next generation. Dale, ang ano naman sa'yo, mag-raise up ka na din ng leaders na ipapasahan mo ng ilaw ng next generation. Diba? Hindi natin alam yung taong sineran natin, gaano kalayo yung mararating niyan. Diba? So, one candle can light 100 or multiple candle and it will never lose its flame. Kaya, let's start influencing. Kaya, alam mo, sa mga motivation ko kung bakit ako nag-content creation, hinahaluan ko ng Word of God. Kasi, for example, flood control, no? Ang daming galit ngayon sa mga anak ng mga contractor, politiko, ganyan. Ang daming views kasi dati ang views ko na 200, 150. Ngayon nag-1,500, 600. Pero ang nandoon kasi, puro hate, puro sariling version nila, sariling ideology. Pero ang tanong, ano bang sabi ng Bible dyan? So parang, it came to me and na parang, try mo kayang idalhin yung Word of God doon para malaman nila ano ba yung sabi ng Bible dyan. We're always accounting anong sabi ni ganito, anong sabi ni ganyan. Pero ano ba talaga sinasabi ng Bible dyan? So that prompt me na parang, okay, tuloy ko lang to. Kasi not only kasi ganito yan nag-devotion ako morning. Tapos ine-edit ko yan, pinaprocess ko yon. Yun yung kinokontent ko ng afternoon. So parang somehow, namomotivate akong mag-devotion. Kaya lang, isa sa babantayan ko dyan is, nag-devotion ka ba para lang may content ka? So, yun yung sa kailangan mong bantayan. Yung pride, yung after the views, after the ganyan. So, alagaan natin yon. So, yung influence na yun, alam mo, my ultimate goal of having a personal brand is one day, alam mo ba, yung Word of God, yung pagiging it will create a movement. Now, who knows? Pag nag-care group tayo, meron tayong live ng social media,
na nakakapakinig sila, magiging member sila ng Boss Network. Kahit saan man sila lupalop ng mundo. Tapos pwede tayo magkaroon ng body meeting, di ba? Yung parang magkaroon tayo ng bonding lang or basketball. Madami, the possibility is endless. And with the technology nowadays, kaya natin mag-abot ng ibang tao, ng ibang kaluluwa. I don't know if you remember, there was one time na meron tayong group na, yung mga depressed, alam nyo ba yun? Na nag-minister tayo sa kanila. Kailang na-stop yun. I think it's my fault din kasi naging busy din. Pero may mga nakakating tayo, yung mga taga-probinsya, taga-Maynila. Nag-open tayo ng Zoom. Share natin yung word. So, huwag nating underestimate yung ating influence. Because our life, when it's lighted, our life is never wasted. Okay? So, huwag tayo manahimik. Panghuli, pag-usapan natin, we talk about the ignite, we talk about the influence. The last thing that we could learn from a candle is what we call the inner core. Ang inner core ng kandila, yan yung wick, yung mitsa, yung tali. And yun yung pinaka-important part ng candle kasi doon mo siya sinisindihan yung wick, di ba? Without it, the candle will not burn. Ano yung pinag-uusapan pag sinabing inner wick? That inner wick speaks of our inner life. Yung ating buhay mismo. Yun yung pinakamahalagang bahagi. Lahat ng sa paligid natin, alam mo yun, pag hindi yan align kay Lord, noise lang lahat yan. Pero yung inner, yan yung pinaka-important natin. Ang sabi ng 1 Timothy 4:6, watch your life closely. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save yourself and your hearers. So, kailangan daw bantayan natin yung buhay natin at yung doktrina natin. Kasi dalawa daw ang maliligtas dyan. Ikaw at yung ibang tao. So, bantayan natin yung buhay natin. Minsan, napapansin nyo ba, kahit kompleto ang tulog mo, kagising mo, medyo groggy ka pa rin. Medyo pagod ka pa rin. Kasi hindi naman pagod ang katawan, ang pagod yung loob. Yung soul. Kaya dapat sa atin, bantayan natin yung nasa loob. At the reason why, may mga moments na lang nanghihina tayo, mahina tayo sa temptation, kasi pinapakain lang natin yung outside, hindi yung inside, yung spiritual. So, my encouragement for you, start opening your Bibles, start aligning your destiny, your purpose with the Lord, no? Start reaching onto His heart. Makikita mo yung buhay mo, hindi ka masisway, hindi ka maliligaw. Kasi at the end of the day, if you're gonna take a look of it, the Lord promised a good and I will make you prosper, Jeremiah 29:11. He has the plans to prosper us and not to harm us. He has the plan to give us a hope and a future. So, gawin natin, mag-focus tayo sa pag-self-care. Kung nag-self-care tayo ng panghilamos, ng katawan natin, yung soul care naman natin, bigyan natin ng panahon. Kasama dyan yung prayer, yung word, yung worship. And whenever we pray, alam mo, sa mga devotion ko lately is, meron akong nabasa sa Bible, kaya hindi ka daw nagkakaroon kasi you do not ask. Minsan nga, ginagawa natin kay Lord, alam naman ni Lord, nagiging assumptive tayo, nagiging assumption tayo. Alam naman ni Lord yun, gusto ko, anong ganyan. Pero the reason pala na wala tayo is we do not ask. But once you try asking, once you start knocking, ang pangako ng Bible, He will open the door, you will dine with Him, you will know His will, you will know ano yung direction niya sa buhay mo. Minsan, kung mali man yung motive mo, bibigyan ka niya ng panibagong purpose na much better. And that is far work than what we have. So when we feel like our flame is weakening, it's a sign to draw on the source. So, pag naramdaman natin nanghihina tayo or nagbabackslide tayo, maging ma-alerto tayo, make a conscious effort to bring back the fire. Same thing with our katamaran. Kapag halimbawa may goal ka, tinatamad ka, bukas na lang, pinagpapaliban natin. Ang sabi ng Bible, make a conscious effort. Kasi may mga times na yung apoy kasi talagang mamamatay at manghihina yan. Ako nga minsan, kapag halimbawa, nagsiserve ako, or parang nagde-devotion ako na parang ginagawa ko na lang ba to para lang may content ako or parang head knowledge na lang ba to. Minsan nagre-repent na ako agad kay Lord kasi ang hirap kasi nung
external lang lahat, yung parang pakitang tao lang lahat. I have to say this because ganyan, wala na yung genuinity. Ang hirap nun na parang darating yung end times and pagharap mo kay Lord sabihin sa'yo, I never knew you. Why? Because your praises were never going up to Him. Your prayers are never going out to Him. Sinasabi mo lang yan kasi nagilid ka lang ng prayer, pinaparinig mo lang yung prayer mo, pinapakita mo lang to para may mai-content ka. Hindi naman talaga para sa akin yun eh. Hindi naman nakakarinig sa akin. You're just doing that for you to make you feel good. So, bantayan natin iyon. Take care of ourselves. Kasi alam mo, the end of the day, kahit anong encourage ko sa'yo, the end of the day, it's your decision to make. Sabi ko nga, ang pagiging ready, it's never a feeling, it's a decision to make. Bakit yatamay ka, parang feeling ko di pa ako ready. Kaya pag-aasawa, sabihin nila, hindi pa ako ready eh. Pero the thing is, marriage is a decision to make. Na parang, regardless of the circumstances, may mga panibagong problema na naman yan, kaya mo bang kaharapin? Alright? So, again, ang sabi ng Bible, no, when we have the inner core, we have this ability to influence others, you will be filled as well. Sabi nga ng Bible, give and it will come back to you. Kapag halimbawa nawawalan ka, magbigay ka lang kasi ibibigay ni Lord yung encouragement na kailangan mo. Ang sabi ng Hebrews 12:1, patapos na ako, run with perseverance the race marked before us. Yung faith na, katulad ng message kanina, it's like a relay. Yung pagkatapos nung tumakbo, ipapasa mo yung baton, next naman yung tatakbo. Ngayon, kaya ko sinasabi to kasi bare months na bukas. Kumbaga, tayo na nga yung yung sa may, yung Christmas Village sa may malapit sa Orchid Garden. Meron na eh. Tapos nakagano na si Jose Marichan, no? Kumbaga, alam mo, what the bare months translates to? It translates to last lap. Last sprint na. May share ako sa inyo. Nung birthday ng tatay ko, pumunta mo sa bahay ni Kuya A1. Nanonood kami ng F1. Di ko na-appreciate, ano ba yung kinakabaliwan ng kuya ko sa F1 na yan? Nung pinanood ko yung movie ni, sino kasi yun? Si Brad Pitt, siya yung bida eh. Tapos nakilas ko na parang, gets ko na, parang it's a team sport din kasi somehow, kasi dalawang team under one sponsor. Yung ginagawa, may isang scene doon, si Brad Pitt, parang nagbabay siya ng time para makapag-catch yung kakampi niya. And familiar ba kayo sa F1? Ayun. Yun. So, may time na pang madaming lap pala yung whole days na nagda-drive, yun yung mahirap sa ang bilis. Minsan nga kapag 100 na sa NLEX, minsan mahirap nang i-drive kasi parang lumilipad ka na eh. Parang iba na yung manubela mo. Tumatakbo sila 250, 300. So, kailangan, steady yung hand mo, maganda yung ikot mo talaga, kabisado mo yung daan. Kundi, magka-crash ka talaga. Tapos yung hinihilap pa nila yung leeg kasi dapat yung leg mo, kailangan, matibay eh. Mabilis mo siya. Kasi minsan inisip, ano bang mahirap dyan? Nagda-drive lang naman sila, yung gano'n. Pero iba pala. So, yun kasi, they're making a lot of laps. Ngayon, kaya ko sinasabi to, probably, nung January hanggang August, hindi yun yung best lap natin. Medyo mabagal tayo. May mga nakalimutan tayo. May naging pabaya tayo somehow. Hindi tayo nagbantay. Pero alam mo ba, this September 1, bare months, to December, God is saying na parang it's never too late. We could still pull the great finish. Kaya pa nating tapusin kaya pa nating bawiin ano yung mga natalo natin nung una. Kumbaga sa Dota, late gamers tayo pare. Hindi tayo item lang, farm lang, 'di ba? Late gamer tayo. kaya alam mo, kaya ako sinasabi to na parang this last bare month, last lap, ibigay na natin yung pinaka-best natin. And minsan kasi pag ganyan, yung mga mabibilis na tumakbo, ilalagay mo yan sa unahan eh. Yan yung kumbaga kung sa fourth quarter ng basketball, last 2 minutes, papasok mo na yung mga star player. Eh dito sa care group natin, yan katabi mo, yan ang mga star players natin. Even sa buhay niya, yan ang mga star players yan. Yan ang X factor, yan ang magpapabago ng trajectory ng current situation nila. And God is saying na parang, let us run the race with perseverance. Ibig sabihin, takbuhin daw natin yung race na binigay ng Panginoon sa atin with perseverance. Kasi alam ni Lord na nasaktan ka, alam ni Lord na bigatan ka, alam ni Lord na nagkawa ka ng stumbling blocks, hindi mo nagawa yung best mo. Pero sabi ni Lord, alam mo anak, run with perseverance. Because
alam mo yung reward na naghihintay doon, that's basically Jesus Himself. Yung fulfillment, yung fullness of life, nasa Kanya. And sabi nga ng Hebrews 12, yung context ng verse na yon, run with perseverance, ang sabi doon, ensure that you are surrounded with great cloud of witnesses. Sabi na doon, siguraduhin mo na papaligiran ka ng mga best na tao. Alam mo ba sa care group natin, ang bawat isa sa atin ay very best on what they do. Kaya dapat piliin natin yung mga makakasama natin and magpalakasan tayo dahil hindi porken ako yung leader wala akong kahinaan and the same time wala akong matututunan sa inyo. No, I am still learning to each and every one of us. Kaya dapat let us run our race boldly. Sa ating pagtatapos, be bold and not silent. Number 1, do not let timidity silence your testimony. Ignite it. Do not let fear bury your flame. Show up, speak up, shine up. So sabihin natin sa katabi natin, huwag kang mananahimik. Huwag ka nang mahiya. Ipakita mo na yung liwanag. Kasi alam mo, ang tingin ni Lord sa'yo, you are the light of the world. Ang ganda nun, ang tingin na sa'yo, yun yung identity na sa'yo. You are the light, you have the purpose, ilabas mo lang yan. Sabi ng Bible, pag may ilaw ba, itatago mo sa ilalim ng bed? Hindi, ilabas mo. So starting today, bukas, September 1, ngayon, gawin mo na yung gusto mo, maglugo ka, magpuyat ka, gawin mo na lahat ng ini-miss out mo, tapusin mo na. Pagdating ng September 1, this is my encouragement, starting today, hanggang matapos yung taon, dapat ang gagawin mo lahat, it will contribute dun sa sinet mong goal, dun sa sinet mong build. Dapat the end of December, you have, yung masasabi mo sa sarili mo na parang, I have arise and I have build. Okay? So, mag-pray tayo. Sige, let's pray.